salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay longer temptation is stronger temptation. Scripture. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 17. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, that two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. O sa Tagalog, hindi ba tayo mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaaring gamitin ang ating katawan na ibahagi ng katawan ni Kristo. Sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran, hindi ba't ang makikipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa ay magiging isa, at kung makikipag-isa tayo sa Panginoong sa Kristo, kaisa niya. Ayon sa verse na ito, yung katawan daw natin is temple ni Christ. It means we need to be holy and protected. Huwag tayong gumaya sa mga prostitute na hindi pinapahalagan ang katawan nila. Sa nakalagay dyan na kung saan ka mag-unite ay magiging ganon ka rin. So for example, kapag makipag-unite ka sa mga makasalanan at malayo sa Diyos, magiging makasalanan ka rin. Ngunit kapag makikipag-unite ka sa Diyos ay magiging Christ-like ka, and yun dapat ang iingin natin. Teaching number 1, intimacy is exclusively for Christ. Yung pagkakaroon dapat natin ng malalim na ugnayan is para lamang sa Panginoon at hindi kung saan mang makamundong bagay. You can't be intimate with God and at the same time be intimate with sins, kasi parang naging double-minded ka nun o ba yun din? Teaching number 2, Christians belong to the body of Christ. Tayong mga Kristiyano ay nabibilang sa katawan ni Kristo. Ibig sabihin, temple niya ito. Dito siya namamalagi sa atin, and we need to protect our body from sins and temptation. Teaching number 3, longer temptation is stronger temptation. Longer temptation, ibig sabihin ito yung mga araw-araw kang sinusubok ng Panginoon. Ito yung mga tukso sa araw-araw. Itong mga tukso na to yung mga mahirap labanan, kasi kailangan talaga natin magkaroon ng disiplina na iwasan ito ng paulit-ulit. Kaya siya tinawag na stronger temptation. Application number 1, do not expose yourself to temptation. Huwag na natin ilapit ang sarili natin, lalo na sa mga taong alam natin na walang may dudulot na maganda sa atin. Malaking factor kasi ng pagkatao natin yung mga environment na ginagalawan natin at yung mga taong nakakasama natin, kasi kung ano yung palagi natin nakikita ay yung tingin natin na okay lang gawin kahit hindi naman talaga. Application number 2, flee from all kinds of temptation. Tayo na mismo ang lumayo sa lahat ng tukso dahil anong may dudulot yan sa atin. Magkakasakit lang tayo ng mga mahal natin sa buhay at pagsisisihan lang natin yung soul kung magpapakalulong tayo sa mga tukso. Instead, talikuran na natin ang lahat ng alam natin na makakasama para sa atin upang mapanatili natin ang magandang relasyon natin with God. Application number 3, choose your crowd wisely. Pagputihin natin yung pagpili ng mga kaibigan natin at mga taong nakapaligid sa atin. Doon tayo sa susuportahan tayo para umunlad ang buhay natin at lumayo tayo sa mga taong dadahilan tayo sa masama. Hindi masamang iwasan ng mga kaibigan na may bad influence sa atin, dahil kung hindi tayo iwas, magiging ganon din tayo kagaya nila nang hindi natin namamalayan. Yan lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.